upang magpanariwa sa mga naging karanasan ng ating Panginoong Hesus way back when He was here, noong siya ay nagmi-ministeryong pangdaigdig dito sa atin. Pero hindi tayo tututok doon sa mga mismong nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, as in yung tinatawag nating eyewitness account, kumbaga. But ang ating pagiging pagninilay o pananariwa sa mga naging karanasan ng ating Panginoong Hesukristo is through the preaching of the Apostle Paul. Noong mga panahon na nagaganap ang mga eksena dito po sa ating mga talata in Acts chapter 13, ito po ay si Apostol Pablo na nangangaral doon po sa syudad ng Antioquia Pisidia or Antioch Pisidia. Ito ay mga ilang panahon lamang matapos na siya ay ipadala. Sila po ni Barnabas ay ipadala ng banal na espiritu bilang mga tagapagdala ng mensahe ng ebanghelyo. So in Acts 13, it began on the scene na kung saan ay si Apostol Pablo ay kasama sa mga inordinahan or inordain na mga evangelist upang ipangaral o ipakalat ang ebanghelyo sa mga syudad na kung saan ay dadalhin sila ng probidensya ng ating Panginoong Diyos. The Apostle Paul was saved during Acts chapter 9 and then eventually he went on preaching, pero yung talagang official sending out sa kanya happened here in Acts 13. Pagkatapos siyang i-ordain, siya ay nagtungo sa iba't ibang syudad doon po sa Asia Minor. Ngayon ay malaking bahagi ng Europa, yung mga syudad na iyon. Tapos ay napadpad siya eventually dito sa Antioquia Pisidia. At ang kanyang ginawa noong mga panahong yun ay kanyang kubagang inoohan yung imbitasyon sa kanya sa isang sinagoga. It is cultural and traditional na ang mga Hudyo kapag araw ng Sabat would invite people to come into their synagogue. So the Apostle Paul said yes to come to that synagogue at he was able to take the opportunity noong mga panahong yon na makapangaral doon sa sinagoga na kung saan siya ay naimbitahan. At itong ang tinitutukan natin ngayon ay kumbaga ay malaking bahagi ng kanyang naging pangangaral noong mga panahong yon sa sinagoga ng Antioquia Pisidia. At ang kausap niya dito ay walang iba kundi mga Hudyo. Now, we don't limit it to Jewish audience only kasi sa tuwing i-address niya ang mga Hudyo, although majority, we can be certain na mga Hudyo ang mga ito, but whenever he addressed them, lagi niyang sasabihin, at sa inyong may takot sa Diyos. So there are people there who may be Gentiles, pero they are already starting to worship together with the Jewish people. Nape-persuade na sila malamang patungkol sa pagkilala sa tunay na Diyos, but it is still incomplete or it was still incomplete dahil ang mga Hudyo, noong mga panahong yun, bagamat gumagamit ng kasulatan, ay may mga idinaragdag doon at the same time ay hindi pa sila talaga tiyak kung ano ang ibig sabihin ng tunay na paraan ng kaligtasan. Kung titingnan natin yung talagang pinaka-narrative nito, hindi ito actually yung umpisa ng pangangaral, ito ay mga nasa bandang gitna na. Pero kung babalikan nyo, if you're looking into your own Bibles in Acts 13, ang kanyang unang salita doon ay mga Israelita. Tapos sa verse 26, tinawag niya itong mga kapatid. Hindi pa sila necessarily na mga kapatid sa pananampalataya at the time. Pero tinawag siyang mga kapatid to pertain to mga kababayan, mga kasamahan ko na mga Hudyo, mga anak ni Abraham. Kasi alam naman natin na ang Israel ay nanggaling saan? Sa lahi ni Abraham. At ito'y pangako ng Panginoon sa kanya way back in the Old Testament that Abraham will become a nation, isang malaking bansa, at yun nga ang nangyari. At sa inyong may takot sa Diyos. So all other people that are not Jew, that are starting to have interest, nagkaka-interest na sa kung sino at kung paano kilalanin ang tunay na Diyos o ang Diyos ng mga Hudyo, kung paano nila i-address dati, ay kasama sa mga tao na iyon. At isa sa mga bagay na sinabi ni Pablo sa kanila
ay sa mga Hudyo ipinadala ang salita ng kaligtasan. Notice in verse 26, sa atin ipinadala ang salitang ito ng kaligtasan. Actually, hindi lang natin nilagay dito, pero yung mga verses above dito sa ating mga talataan na ito, nag-uumpisa ng mangaral si Pablo ng Ebanghelyo at kanyang talagang sinusuri ang lumang tipan. Kasi nangyayari sa sinagoga, binabasa yung lumang tipan, and then kung sino man yung bumasa sa unahan, the preacher would start preaching. Uso na rin ang exegesis dati. They would exegete kung ano man yung binasa nila na mga bahagi ng lumang tipan. At yung mga bahagi ng lumang tipan na nabasa noon ni Apostol Pablo ay may pagbanggit sa mga nangyari kay David at sa iba pa na mga mananampalataya noong lumang tipan, to point to the risen Christ. Upang gamitin niyon to point to the Lord Jesus Christ. Pero kagaya nila, bagamat ito ay binabanggit ni Pablo noong panahon nilang una, pero pwede rin nating sabihin, actually may katiyakan nating masasabi, na maging sa ating ngayon na mga mananampalataya ay ipinadala ang salita ng kaligtasan. Wala sa atin na naririto ngayon at mga bahaging tipan ng iglesia na ito ang makapagsasabi na sila ay naligtas o naging miyembro ng kawan ng Panginoong Hesus apart from the word of salvation. Nahiwalay sa mensahe ng krus, sa mensahe ng kaligtasan. Ito ay ipinadala rin sa atin, ito ay ipinahayag din sa atin, at ito sa biyaya ng Diyos ang ating pinangahawakan ngayon. At ito rin ang ating imbitasyon para sa mga tao na hindi pa lubos na nakakaalam o lubos na nagtitiwala sa totoong ebanghelyo. Ito yung ating ipinapahayag sa kanila, ito yung ating iminemensahe sa kanila, at ito rin yung ating imbitasyon sa kanila na sana ay sila rin sa biyaya ng Diyos ay magsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo lamang. And the highlight of the preaching of the Apostle Paul, kaya natin masasabi na ito talaga is was a very faithful preaching of the Apostle Paul. The highlight of this would always be the Lord Jesus Christ. Yun naman talaga dapat. Sa kahit anong mensahe, sa kahit anong pagpapahayag ng salita ng Diyos, it would always have to be central, and ang highlight palagi ay ang ating Panginoong Hesus. And through the preaching of the Apostle Paul, tayo ay magpapanariwa. Dahil ang ginawa dito ni Pablo na pangangaral sa kanyang mga kapwa Hudyo na nasa Antioquia, Pisidia, ay sa pamamagitan ng pag-iisa-isa ng bawat naging karanasan ng ating Panginoong Hesukristo nung naririto siya hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, at kung ano ang tiyak na implikasyon ng lahat ng karanasan niyang ito para sa isang sumasampalataya. At 5 bagay ang ating titingnan, dahil 5 bagay at karanasan din ng ating Panginoong Hesukristo ang ibinahagi ni Pablo sa kanyang pangangaral sa kanyang mga kapwa Hudyo noong mga panahong ito. Una, ang pagkilalang mali kay Hesukristo. Yun yung una. Ang pagkilalang mali kay Hesukristo. Ikalawa, ang pagkawalang kasalanan ni Hesukristo. Ang pagkawalang kasalanan ni Hesukristo. Ikatlo, ang pagpatay o pagpaslang kay Hesukristo. Ang pagpatay kay Hesukristo. Ang pang-apat, ang pagkabuhay muli ni Hesukristo. At ang ikalima, ang pagpapawalang sala ni Hesukristo. Ang pagpapawalang sala ni Hesukristo. Umpisahan natin yung pinakauna na tinutukan ni Pablo at ipinaalala, ibinalita sa kanyang kapwa mga Hudyo. And by the way, dahil nga ang mga Hudyong ito ay nasa bahagi, sila yung tinatawag na Hellenistic Jews. Sila ay bagamat mga lehitimong Hudyo, pero hindi sila lumaki mismo sa teritoryo ng Israel. Sila ay kabilang sa mga nauna sa pangangalat ng mga Hudyo, at sila ay lumaki, isinilang at marahil lumaki doon sa teritoryo ng Hintil na kung saan ay naroon sila ngayon. Antioch is a Gentile state.
Hindi siya kabilang sa teritoryo ng Israel. And by the way, ang pinakaunang Gentile church ay Antioch, the church in Antioch. So, more or less, bagamat ang ilan sa kanila ay pwede nating asahan na nakasagap ng mga nangyaring patungkol sa Panginoong Hesukristo, but we cannot expect that all of them are well aware. That's why the Apostle Paul had to state yung mga bagay na ito sa paraan na kung paano niya ipinahayag. Matapos niyang sabihin na sa kanyang mga kababayang Hudyo, kabilang sa kanya ipanadala ang salita o mensahe ng kaligtasan, sinabi niya, ang pinakaunang sinabi niya is ito, sapagkat hindi, verse 27, nakilala ng mga mamamayan ng Jerusalem at ng kanilang mga pinuno si Jesus. Hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesus based upon who He really is. Kung paano siyang dapat kilalanin, kung bakit siya ipinadala dito sa daigdig, ano ang kanyang kalikasan, sino ang nagpadala sa kanya, at bagamat ang mga bagay na iyon ay talagang detalyado na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo, but not all of them, actually majority ng mga mamamayan ng Israel, lalo na ng kapital nito na Jerusalem, kasi alam nyo yun yung pinakahuling pinuntahan na syudad ng Panginoong Hesus nung siya ay nagmiministeryo at doon din siya napaslang sa kamay ng mga Hudyo, pero hindi siya kinilala ng karamihan sa kanila. At bagamat marami sa mga Hudyo ay talagang mga bihasa sa kasulatan, nandun ang mga relihiyosong pinuno na bihasa sa kasulatan, at marami din sa mga mamamayan nito, ano man ang antas ng kanilang pinag-aralan, ay mayroon talagang lehitimong kaalaman sa kasulatan dahil ang mga Hudyo ay talagang pinalalaki ng kanilang mga magulang ayon sa kasulatan, but many of them still were not able to determine who Jesus really is. Hindi pa rin nila nakita kung sino talaga ang kanilang kaharap na nangangaral, nagpapakain ng mga nagugutom, nagpapagaling ng mga may sakit, at marami pang ibang himala na ginawa rin ng ating Panginoong Hesukristo kasabay ng kanyang laging pangangaral ng mensahe o salita ng kaligtasan. At kaya naging ganoon dahil ang naging basihan ng mga Israelita sa pagkilala sa ipinangakong Mesiyas sa kanila ay hindi ayon sa kasulatan kundi ayon sa kanilang kagustuhan. It's not scriptural but preferential ang naging basihan nila kung bakit nila hindi nakita na ang kaharap na nila noong mga panahong yon ay ang ipinangakong Mesiyas ni Yahweh noong lumang tipan pa lamang. Ang nangyari sa kanila nang dahil sa kanilang mga nararanasan na iba't ibang mga pananakop sa kanila ng iba't ibang mga naging bansa noon hanggang sa nung panahong dumating ang Panginoong Hesus, nasa ilalim sila ng pananakop ng imperyo ng Roma, ay ang kanilang inaasahan na darating na Mesiyas ay magliligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa isang imperyo. Not to realize that the Christ, the Messiah, na ipinaramis ng ating Panginoon ay malinaw na nagsasabi na ililigtas sila hindi sa pagkaalipin sa kahit anong imperyo, at least on His first coming, kundi sa pagkaalipin sa kasalanan. Yun ang pinakamatinding mga alipin dito sa daigdig na ito. At sa tindi ng kanyang pangaalipin, ang kasalanan ay may kalikasan na kung saan ay iparamdam sa isang alipin nito na hindi siya talaga alipin, kundi parang siya ay malaya. Many of the freedoms that sinners would want are sinful. And whenever we sin, we think that that is freedom. Pero ang totoo nun, ayun ay bahagi ng mga panglilinlang ng kalikasan ng kasalanan sa atin for us not to realize how enslaved we are to sin. At yun talaga ang dapat na maging pagkilala, hindi lamang ng mga Hudyo nung panahong una, ngunit lahat ng tao dito sa sanlibutan pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Yes, the work of Christ is very important, but without the person of Christ, the proper person of Christ, we don't have the gospel at all. Wala sa atin ang ebanghelyo. Kung hindi parehas tama ang pagkilala kay Hesukristo, pati na rin ang pagkilala at pagtingin natin
sa kanyang ginawa nung siya ay naparito sa daigdig na ito. That's why the Apostle Paul had to first say sa kanyang pangangaral, hindi nakilala ng mga mamamayan ng Jerusalem at ng kanilang mga pinuno si Jesus. He went straight to the person of Christ first. Pumunta muna siya sa persona ni Kristo. At kung babalikan natin yung naging pagpatak dito ng ating Haring Pastol, ang isa sa mga pinakauna na identifier sa kanya, which is a legitimate identifier, ay siya ang hari ng mga Hudyo. Hindi ba't yun ang naging pagtatanong noong wise men at yun din ang naging pagbabalik tanong ni Herodes noong mga panahong yun. Ang pagbabalik tanong ni Herodes ay, pupuntahan nyo ba o alam nyo ba kung nasaan ang hari ng mga Hudyo? The King of the Jews. Upang siya, although ito ay deceitful statement coming from Herod, upang siya ay akin ding maparangalan, upang siya ay akin ding masamba. Pero yun talaga ang ating Panginoon. Siya ay hari. At siya ay haring tagapagligtas, haring nagpakababa, haring naglingkod. He did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Siya ay lehitimong anak ng Diyos, meaning siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bagamat nagkatawang tao ay nanatiling Diyos, hindi ginamit ang kanyang pagka-Diyos upang magsilbing tunay na mga tagahalili o tunay na tagahalili ng mga makasalanan. It's very important to know Jesus Christ. At sa ating pagtingin sa sermon na ito ni Apostol Pablo, may we be reminded of how we should be grateful and how we ought to celebrate in our hearts, in our soul, kung paanong ang biyaya ng Diyos kasabay ng pagpapadala sa atin ng salita ng kaligtasan ay nagpakilala sa atin at ipinatanggap sa ating mga puso, ipinayakap sa ating buong pagkatao ang totoong Hesukristo. He has made Himself known by grace, and we were able to embrace who He really is nang dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kung ating pananariwain ang lahat ng nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, tinatawag natin itong Holy Week, yung Passion Week. Kung ating pananariwain lahat ng kanyang mga naging pagdurusa, it was because of misinterpreting who Jesus was. And for those na nakasama niya hanggang sa huli, yung sinasabi rito mga saksi na nakasama niya mula sa Galilea, the starting point of His ministry up to Jerusalem, they were the people na kung saan bagamat nakaranas ng matinding panghuusig at pagdurusa ng mga panahong naririto sila, ay kasama ngayon ng ating Haring Pastol doon sa kanyang trono sa kalangitan. Sapagkat kagaya ni Pedro, ang bawat isang mananampalataya sa kahit anong panahon ay binigyan ng revelasyon o pagpapahayag ng Diyos Ama na hindi nanggaling sa ating mga sariling laman, na si Hesukristo or si Jesus ang Kristo at ang tunay na anak ng Diyos. Every church foundation is hinging on Jesus Christ as the Son of God. Jesus as the Christ, the Son of the living God. At yun ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Mahalagang tingnan natin na nagkaroon ng maling pagkilala ang mga tao noong panahon at magpahanggang ngayon, marami pa rin ang mali ang pagkilalang ng mga tao kay Hesukristo upang makita natin ang dalawang bagay. Una, tayo rin ay may maling pagkilala sa Kanya, maliban na lamang na tayo kinilos ng biyaya ng Diyos. At ikalawa, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon na manatili sa buhay na ito na mali ang pagkilala sa Kanya. Those two things are very important to recognize. Diba, wala tayo talagang magiging tunay, ang tinatawag natin na hindi lang basta makatotohanan, ngunit makatarungang pagdiriwang ng mga naging accomplishments ng ating Panginoon from His passion to His resurrection, unless we understand the gravity of what He has done.
sa pagpapakilala pa lamang, napakabigat ng biyaya iyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Had He not moved with His grace, tayo rin ay hanggang ngayon ay kabilang sa mga mali ang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ulit ang sinabi rito? Hindi rin nila naunawaan na sa kanilang paghatol sa Kanya ay tinupad nila ang mga pahayag ng mga propeta na kanilang binabasa tuwing Sabat. At kaya nangyari yung maling paghatol na iyon ay dahil mali ang kanilang naging pagkilala kay Hesukristo. The Lord Jesus Christ could have forced them, but He did not. Sabi nga niya ay, He could have legions of angels in His command, and He could have used that to persuade them of who He is. But He did not. He remained to be the humble servant. Ginawa pa rin niya yung pagpapakababang ganoon sapagkat kung ginamit ni Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos during that time, He won't be a legitimate substitute. Kaya ang nangyari ay talagang ang pagkilala ng mga tao kay Jesus, if they know Him well or if they know Him correctly, ay dahil lamang sa biyaya pa rin ng ating Diyos. At kasama sa biyayang yun ay ang biyaya ng pagpapakababa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sino ba itong Hesukristo pa na ito na kinilalang mali ng mga tao, ngunit kinilalang tama ng mga mananampalataya ng dahil lamang sa kanyang biyaya? Siya rin ang Kristo. Let's proceed to the second point, na walang kasalanan. Sinabi rin ni Pablo at kanya talagang binigyang pansin ang pagkawalang kasalanan ni Hesukristo. Sinabi niya sa ikalawang bahagi ng verse 27 hanggang sa verse 28 ang mga bagay na ito. Binasa ko na yung verse 27, ikalawang bahagi. Basahin ko yung from verse 28. Ang sabi niya, bagamat wala silang natagpuang sapat na dahilan upang siya ay ipapatay. At ang nangyari, hiningi pa rin nila kay Pilato na siya ay patayin. Ano yung mga naganap? Nang dahil sa maling pagkilala kay Jesus, may naganap na maling paghatol. Pero sa maling paghatol na yon, they did not realize na tinutupad nila yung mga bagay na ipinahayag sa propeta na kanilang ino-overlook. Like Isaiah 53 at marami pang bahagi ng lumang tipan na kung saan ay malinaw na tinutukoy doon na ang ipinangakong Mesiyas ay darating na isang mababang Mesiyas na talagang pahihirapan at papaslangin ng kanyang sariling mamamayan bilang tagahalili ng dahil sa kanilang kasamaan, ng dahil sa atin na kasamaan. And in so doing, natupad ang pangako ng Diyos na may darating na tagapagligtas on our behalf. At bagamat wala siyang kasalanan, wala silang natagpuang sapat na dahilan, walang natagpuan ang mga Pariseo, kahit sila ay nasa bahay na ng punong pari na si Caiaphas during the time, dinala siya kay Pilato at wala pa rin natagpuan si Pilato, at maging ang mga taong bayan ng Israel walang natagpuan na sapat na dahilan o kasalanan kay Hesukristo upang siya ipapatay. That's why they are trying their best to manipulate the outcome. Kumukuha sila noong mga panahon yun ng mga huwad, ng mga testigo, although hindi magtugma-tugma ang kanilang mga pahayag. Pero doon natin makikita that even those who accuse Christ, even those na nagpapatay sa Kanya, ay alam nila na walang kasalanan na matatagpuan sa ating Haring Pastol mula sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang natin pwedeng sabihin na noong mga panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay inihaharap na sa taong bayan o inihaharap sa mga paglilitis, ay wala lamang siyang kasalanan base sa ipinaparatang sa Kanya. Pero ever since na siya ay dumating dito sa daigdig, from day one of Him incarnating up until His last breath here on earth, ay wala siyang kasalanan. Ang iniisip ng marami, ang mga panahon lamang ng panunukso sa Panginoong Hesukristo ni Satanas ay naganap lamang noong Matthew 4 and Luke 4.
the tempting of Jesus Christ by Satan in the wilderness. At ang iniisip ng iba ay ilan-ilan lamang tukso ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi totoo yon. Bagamat ang binanggit lamang noong mga panahon doon sa Matthew 4 at Luke 4 ay mga iilang tukso sa ating Panginoong Hesus na hinindihan niya, but all throughout his 40 days in the wilderness, kumbaga hindi siya tinatantanan ng dyablo na tuksuhin, and Jesus never gave in. At sa buong buhay ng ating Panginoong Hesus, maging nung panahong kanyang kabataan, araw-araw, magpahanggang sa kanyang kamatayan sa krus, ay ang tukso ay lumalapit sa kanya. But even once, he never gave in. Iyan ang isa sa mga bagay na pangunahin na magdadala rin sa atin sa tamang pagkilala kay Hesukristo at magbibigay ng diin kung bakit napakaganda ng gawain ng ating Panginoon pagdating sa pagliligtas sa mga makasalanan. The sinlessness of Christ exalts the character of God. The primary character of God. At ano yun? His holiness. Nanatiling banal ang ating Panginoong Hesukristo maging nung siya'y nagpakababa dito sa daigdig. Tinupad niya ang sarili niyang kautusan na kanyang itinaguyod, sumunod dito ng walang bahid. Siya yung nag-iisa na gumawa nung nasa utos, nung summary of the law, na mahalin ng Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At hindi siya nagmintis kahit isang segundo sa paggawa noon. At dahil walang kasalanang natagpuan at ginawa ang ating Panginoong Hesukristo, ang sino mang magtitiwala sa Kanya ay magmamana ng tunay na katwiran. Because He did not sin even once. And again, kagaya ng babanggit ko ng mga nakaraan, the Lord our God won't accept anything less than perfection. So unless yung ating sinless substitute, which is Jesus Christ, is also sinless and perfectly righteous, doon lamang tayo magkakaroon ng tunay at tiyak na pagharap ng may pagtanggap ng ating Panginoong Diyos. Walang kasalanan, sagad at sakdal sa kabanalan ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit bagamat ito'y totoo, siya pa rin idumanas ng kabayaran ng kasalanan at ito yung kamatayan. Tingnan natin ang pagpaslang kay Hesukristo. At sinabi roon ni Pablo na bagamat walang natagpo ang kasalanan sa kanya, hiningi pa rin nila kay Pilato na siya ipatayin. At namatay nga siya. Namatay siya sa isang marahas na paraan. Namatay siya sa isang brutal na paraan. Sa isang paraan na dinahandahan talaga na siya ay malagutan ng buhay. Ngunit ito'y bahagi ng paraan na itinaguyod ng ating Diyos Ama noon pa lamang na sinang-ayunan ng anak kung paano ang isang makasalanan ay dapat maligtas. At bagamat walang kasalanan ang humalili sa atin, subalit dahil binitbit niya ang ating mga kasalanan, ay talagang tumanggap siya ng napakarahas at napakatindi. At ang buong hatol ng Diyos na dapat ay sa mga makasalanan pumatak, sa Kanya isinaid ng ating Diyos Ama. Nakita natin ang kabanalan ni Kristo nung siya hindi magkasala, pero nakikita natin ang kabanalan ng Diyos, yung isa pang anggulo ng kabanalan niya. Isa sa mga pagtingin sa anggulo ng kabanalan ng ating Panginoon is by seeing His moral perfection. But the other angle of His holiness is seeing His anger towards sin. That is how we see and how we define yung tinatawag nating kabanalan ng Diyos. Seeing in action His moral perfection and seeing in action His wrath towards sin. At nakita natin yon kung paano pinatay ang ating Panginoong Hesukristo sa kamay
ng kanyang sariling bayan. He came to his own, but his own did not receive him. At ginamit na kamay ng ating Diyos Ama bilang pagpapahayag ng kanyang lubusang puot sa kasalanan, ang kahangalan at ang pagiging marahas ng mga Hintil at ng mga Hudyo na nagpako kay Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At bagamat walang kasalanan ito, kanyang tinanggap ang kabayaran ng kasalanan at yun ay kamatayan dahil may pinagbabayaran siyang kasalanan ng iba. Hindi sa kanya. Bagamat wala siyang kasalanan, na itinrato siya na kabilang ng mga makasalanan upang sa ginawa niyang ito ay maiharap ang bawat sasampalataya sa kanya na matuwid sa harapan ng Diyos. At ang kanyang kamatayan ay isang lehitimo at tunay na kamatayan. Nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya'y kanilang ibinaba mula sa punong kahoy, mula sa krus. At natikman din siya ng lupa. Ng lupang kanyang nilikha, siya'y inilibing dito. Ngunit dahil isang tunay na matagumpay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagliligtas dito sa atin, ang pagpatay sa Kanya ay hindi ang naging konklusyon ng Kanyang ministeryo dito sa lupa. Sapagkat dito napapasok yung tinatawag nating climax, kumbaga, ng mensahe ng salita ng kaligtasan. At ito yung nung sinabi ni Pablo na muling ibinangon ng Diyos mula sa kamatayan ang pinaslang na ating Haring Pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo kung tutuusin, pag tiningnan natin yung kabuuan ng sermon na ito ni Pablo, a huge chunk of his sermon is dedicated on the resurrection. At ganun din malimit, pag inobserbahan natin ang mga nagiging pangangaral o mga naging pangangaral ng mga apostol that was recorded in the book of Acts, a huge chunk of what they preach about Christ, about the gospel, is dedicated on the resurrection. Kasi napakahalaga noon. Yung tinatawag natin na climactic part. At kaya siya climactic dahil nung binitbit ng ating Panginoong Hesus ang ating failure and then He died, He did not die as a failure, but He rose again. At yun ay deklarasyon ng kanyang tagumpay. Not just for His sake, but for His own people. Na tayo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. Ginapi niya, ibig sabihin ng kasalanan, pati na rin ang pangunahing consequence ng kasalanan at yun ay ang kamatayan. Kaya nga sabi rito, subalit siya ibinangon ng Diyos mula sa kamatayan. At sa loob ng mga maraming araw, after niyang mabuhay muli, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem. Alam niyo, ito'y foreshadowing nung tinatawag nating paghuhusto ng pakikisama ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon na ng pakikisama yung mga kasama niya from Galilee to Jerusalem, and then when He died, He rose again. Nagkaroon pa ng paghuhusto ng pakikisama sa mga ito at huhustuhin pa ng lubos pagdating sa hinaharap when glorification comes in His second coming. Pero dito natin makikita that the Lord Jesus Christ in His resurrection is also what? Is also displaying the reality of eternal security. Pansinin natin yung mga sinabi dito ni Pablo. Sa loob ng maraming araw ay nagpakita siya sa mga sumama sa kanya mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem. Pero pag ating binalik-balikan o maaaring inisa-isa, sino ba itong sumama sa kanya mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem? Tapos muli nating tiningnan, kagagaling lang natin sa Mark. Pwede niyong balikan yon. Tapos
muli nating tiningnan, sino ba yung mga naging kasama niya? Ano ba ang kanyang mga naging gawi nila at the time? Ano ang kanilang mga naging pag-uugali sa harapan ng ating Haring Pastol? Sila ba ay tumupad sa kanilang mga pangako sa ating Haring Pastol? Lalo na yung pangako ng pananatili. And many times, ang makikita natin, pagka sinurvey natin yung buhay o naging buhay ng mga taong kasama o sumama kay Jesucristo from Galilee to Jerusalem, we'll see tremendous amounts and intensities of failure coming from them. Tapos sa loob ng maraming araw, matapos ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ay nagpakita siya sa kanila. Malaking significance yun ng resurrection. Marami nga sa kanila ng mga panahong yon kung ating titingnan yung mga Gospels, especially si Peter, yung iba pang apostles, and many more. Nasa ano pa sila, kalagitnaan pa ng sabihin nating pagluluksa, hindi lamang sa naging kamatayang marahas ng ating Haring Pastol, ngunit pagluluksa ng dahil sa, kumbaga nararanasan na nila ng mga panahong yon ang bigat ng paglisan sa presensya ng ating Panginoong Hesus, lalo na ng mga panahon na ipinangako nila sa Kanya na maging sa panahon ng pagdakip o mga paghihirap ay hindi nila iiwanan ang kanilang Panginoon. But they did. At noong mga panahong sila ay nasa kalagitnaan ng pighati, ng karanasan, sila inuusig ng kanilang sariling konsensya, sila kinukonvict ng banal na espiritu, sila nasa panahon ng kalungkutan, and even Peter have resorted to returning to the life that he used to have just to cope up dun sa guilt. And then afterwards, the Lord Jesus Christ showed Himself to them in the resurrection. At sa sobrang kagalakan nila, nang dahil sa karanasang ito ng biyaya ng Panginoong Hesus, nang nangyari, silang mga naging saksi na tunay na muling nabuhay ang Panginoon, sila rin ang silang mga nangaral ng mensahe na ito, even in the midst of threats, persecution, death, imprisonment. Ano sabi ni Pablo? Kami ang nangangaral sa inyo ng magandang balita. Sino yung kami? Kasama na siya doon. Pero yung kaming yun ay kasama yung mga nakasama ni Jesus sa Galilea hanggang sa Jerusalem na naging mga saksi sa taong bayan. Kami ang nangangaral sa inyo ng magandang balita na ang ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak. Ng kanyang muling buhayin si Jesus. And then he quoted the Psalm, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging ama mo ako, which is pertaining to the resurrection. Kasi isa sa mga inilalantid din ng resurrection na na lehitimong anak ng Diyos si Jesucristo. Hindi doon lamang nag-umpisa ang pagiging anak ng Diyos ni Kristo, but it declares that Christ is indeed the Son of God. At tungkol sa kanya muling pagkabuhay at di pagkaagnas, ganito ang sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo mga banal at maasahang pangako kay David. Sinabi din niya sa iba pang bahagi sa Psalm 16, hindi mo hayaang dumanas ng pagkaagnas ang iyong hinirang. You won't let your Holy One to see corruption. At matapos maglingkod di David ayon sa kalooban ng Diyos, nung kanyang panahon siya'y nahimlay at inilibing kasama ng kanyang mga ninuno. Dumanas siya ng pagkaagnas, subalit siya na muling binuhay ng Diyos pertaining to Christ, hindi dumanas ng pag-aagnas. Why? Because though he died a sinless man. That's why he did not corrupt. Hindi na agnas o nakaranas ng kaagnasan ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, he died as a sin bearer, but not a sinful man. Magkaiba pa rin yun. Magkaiba yung nagbitbit ng kasalanan sa nagkasala mismo. At siya ay nagbitbit ng kasalanan at hindi nagkasala. Pero ito ang mahalaga. Anong meron? Siyempre hindi tinapos ni Pablo ang kanyang pangangaral
na sinabi lang niya kung ano nangyari kay Jesucristo. Pero sinabi niya, ito ang biyaya na sumasa inyo. Sa inyo na sasampalataya sa Kanya. Sa inyong sumasampalataya, sa inyong magsisisit sasampalataya, sa inyong mga tutugon ng apermatibo. Verse 38, ang una niyang salita ay ano? Dahil dito'y. Dahil saan? Sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil saan? Dahil sa kanyang mga naging karanasan, sa kanyang karanasan ng kamatayan, na misinterpret kung sino siya, bagamat na natili siyang walang kasalanan. Especially sa kanyang muling pagkabuhay, dahil dito'y dapat ninyong malaman. Kita nyo? Ano yung salitang sinabi niya? Mga salita? Dapat ninyong malaman. Isang bagay na iminamandato ng Diyos sa kanyang biyaya na malaman ng sangkatauhan. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Inyong pinakahuling pinuntuhan ni Pablo, ang pagpapawalang sala ni Jesucristo. Ano sabi niya sa Romans 4:25? Nang dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo ay natiyak ang ating pagpapawalang sala. Yung sinabi niya kanina sa 1 Corinthians 15:17 na ating binasa sa ating scripture reading, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil ang tunay na nagtagumpay na manunubos mula sa kasalanan ay hindi mananatiling napataob o napatumba ng kabayaran nito. At hindi siya natiling napataob o napatumba ng kamatayan, siya ay muling nabuhay. Siya ay muling binuhay. At dahil dito, natiyak ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ibig sabihin, nabayaran ang utang. That's what it means to be forgiven. All debts canceled. Wala nang utang. Napatawad na. Bakit nabayaran na? At nang nagbayad, ay nabuhay muli. Isa sa mga number one commodities, hindi ko sinasabing only one commodity, but number one commodity ng bawat tao sa daigdig ay kapatawaran hindi lang ng kasalanan, kundi ng mga lahat. From past to present to future sins. Dahil again, the Lord won't accept anything less than perfect. So dito natin makikita sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tiniyak that all sins canceled out. All sins forgiven. And in verse 39, sinasabi rito, at sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya, may condition, those who believe. Sa pamamagitan niya ni Kristo, ang bawat sumasampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay. Maganda yung ginamit na language dito. Hindi lang basta pinalaya, ngunit pinalalaya pa. May pagpapalaya ng naganap at may nagaganap pang pagpapalaya. Sa justification, may nangyayaring isa at yun yung definitive sanctification. We are now saints. But may nangyayari na bahagi ng sanctification, that's progressive sanctification. Yun yung tinatawag na pinalalaya din. So both in terms ng ating pagpapawalang sala at pagiging banal, ito ay nakaangkla pa rin sa iisang ebanghelyo, sa iisang kamatayan, sa iisang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sa iisang perpektong buhay niya, isang buhay na walang pagkakasala. Ang bawat sumasampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay. Pag-aaring ganap na hindi ninyo makakamit sa kautusan ni Moises. Isang pagpapawalang sala na hindi natin makamit
sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ang sinasabi ng kautosan ni Moises is sumunod tayo, pero hindi nun sinasabi na yun ang magpapawalang sala sa atin. It is a guide to show us how miserable our condition is. Pinapakita nun na pag tinignan natin yung kautosan at lagi tayong babagsak doon, miserable tayo at hindi natin kaya. It demands perfection, it reflects the holiness of God, at what the law does, it also condemns. Pero it points us to Christ too, who fulfilled the law on our behalf. Na sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya ay makakamit natin ng pag-aaring ganap na hindi natin maaaring makamit sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At pagsimula sa panahong yon, bagamat hindi tayo mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, we now have an objective guide on how to be conformed to the image of Christ. And that's the same law. That's our guide for sanctification, not our foundation for justification. At ang bawat isa sa mga bagay na ito ay talagang tiniyak ni Pablong kanyang sabihin sa kanyang mga pinapangaralan upang maipakita niya at maiparanas ng kasulatan mismong ipinapahayag niya sa mga taong ito ang biyaya ng Diyos na sumasa kanila, ang biyaya ng Diyos na iniaalok sa kanila, at kung sa mananampalataya kagaya natin ay upang ipaalala at panariwain ang biyaya ng Diyos na sumasa atin. Hindi basta-basta ang pagdiriwang, hindi lang ng muling pagkabuhay but ng Passion Week. And many people would maybe disagree, mga tunay na Kristiyano, na hindi na dapat yan i-celebrate. Well, I respect kung ganun ang kanilang posisyon. Pero sa akin, wala rin namang masama. At the same time, nawa magsilbing paalala ito na hindi lang dapat sa mga panahong ganito na mahal na araw kung bakit tawagin tayo, nagpapanariwa sa mga bagay na ito ng ating Panginoong Diyos. We ought to, always. It may not be this passage every day, but passages which shows us kung gaano katindi ang pinagdaanan ng ating Diyos anak, ng ating Panginoong Jesus, upang tayo ay madala sa estadong meron tayo ngayon. Mga taong muling isinilang, mga taong iniligtas at bahagi ng kawan ng ating Haring Pastol, bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Mga tagapagmana ng kaharian ng langit at higit sa lahat, mga taong may pag-asa na talagang hustuhin o mahusto ang pakikisama ng Panginoon sa kanila. And as we look into these things, na sana makatulong sa atin sa paghahanda sa pakikibahagi sa banal na hapunan, tandaan natin na bagamat hindi nabanggit sa mga talatang ito, na dahil buhay ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay muling babalik. And until then, we look forward to His coming and we celebrate that He is alive and that He will come back. At pagbalik niya, naando na yung ating hinihintay na walang humpay na kagalakan. Sabi nga ni David, anong sabi ni David? In your presence are fullness of joy, and in your right hand are pleasures forevermore. At kaya may ganoon na tayo ay inaasahan ay dahil sa mga bagay na ito na ipinahayag ni Apostol Pablo. Na ipinahayag din sa atin ngayon na sana ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo ay mananalangin, tapos ihahanda natin ang ating mga sarili sa pakikibahagi sa banal na hapunan. So tayo po ay manalangin muna, mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa paggamit mo po kay Apostol Pablo sa pagpapahayag ng mensaheng ito sa mga Hudyo na naroon sa Antioquia, Pisidia.
Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ginamit mo si Pablo sa paraan na kung saan ay kanyang idinitalye ang mga karanasan ng Panginoong Hesus nung siya ay naririto sa daigdig to highlight Him and His grace. At ito po ngayon ay amin, Panginoong, pinagnilay-nilayan o napagnilay-nilayan bilang isang magandang paalala kung gaano kami, Panginoon, dapat na nagpupuri, nagpapasalamat at nagdiriwang. Hindi lamang isang beses isang taon, ngunit sa araw-araw, sa pamamagitan ng patuloy na nagbabagong buhay namin sa pagwawangis kay Kristo nang dahil sa mga bagay na ito. When He was misinterpreted by all, binigyan mo po kami ng biyaya na makilala siyang tunay. Na siya ang tunay na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na hindi nagkasala at naging matuwid ng perpekto. At bagamat ganun, pinaslang bilang tagapagbitbit at tagahalili ng mga makasalanan. Ngunit muling nabuhay upang magtagumpay para sa amin. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay may pangako ng pagpapawalang sala, pangako ng pagiging banal, pangako ng walang hanggang pakikisama sa iyo, na hindi kayang gawin ng sariling pagsisikap namin. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Salamat po sa pagpapadala mo sa aming Haring Pastor. Help us to celebrate Him. It may not be as extravagant as most people would expect, but as simple as it may be, help us to celebrate in our hearts, to gain joy, to gain peace, to be rested in Him. At sana po, Panginoon, sa mga naririto rin, mga kabataan, wala pang kaligtasan, please bring them to genuine repentance and faith. It's about maaabot ng mensahe. Sana, Panginoon, kung sila man na hindi pa naliligtas, pagkalooban po sila ng tunay na pagsisisi at pagsampalataya sa aming Panginoong Hesukristo malamang. Sana makinabang ng gusto yung mga tupa, lumago kami sa kabanalan at sa kagalakan. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay magkaroon ng personal na pananalangin muli. Tayo po ay magnilay-nilay sa ating sarili bilang paghahanda sa ating pong Lord's Supper. O sige. So, every covenant members are invited to partake. And then the rest, so hindi muna kayo pwede mag-partake. So, covenant members lang muna kasi sa tingin ko,
ano lang, wala naman tayong mga visitor na ano. Si Shen, hindi pa naman kasi siya covenanted member din ng CHC. So, hindi pa rin siya pwede. So, there. The rest, hindi kayo pwede. Covenant members, invited kayo lahat mag-partake. Tapos, bago tayo magkaroon ng consecration, paki-distribute muna yung elements. Yan nyo muna. Sige, distribute muna. Corinthians 11:23. Ano yun? Sige po tayo po munang manalangin. Let's consecrate the elements. So let's pray. Kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo po sa amin ng mga kasangkapan na aming gagamitin for us to be able to partake of the Lord's Supper. So help us, Lord, to remember Jesus Christ as we partake of the elements, lalo na, Panginoon, yung kanyang mga naging karanasan, kung sino siya at ang kanyang mga naging karanasan, Panginoon, upang kami pagkalooban ng kaligtasan, walang hanggang pakikisama sa iyo, at ng pangako na kami babalikan niya para sa paghusto. At hinihiling po namin, Panginoon, na sana ay through the Lord's Supper ay magkaroon kami ng aming talagang well-devoted na celebration for His resurrection, for His Passion Week, and for His resurrection. Na sana ito'y dalhin namin hindi lamang sa mga panahon ngayon, ngunit sa bawat pagkakataon ng panahon ng aming buhay dito sa daigdig. Sana, Panginoon, ay i-set apart mo itong mga elements na ito for sacred use. Ito pong fruit of the vine that represents His shed blood, pati na rin po yung kanya po, yung aming pong papartake na tinapay that represents His broken body on our behalf. So marami pong salamat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So magsitayo po ang lahat. So babasahin ko po yung ating Lord Supper passage. After that, atin pong sabay-sabay na ipapartake yung elements. Then after nun, we'll sing our hymn response. Next week na tayo mag-covenant statement. Kasi rin naman next week, mag-Lord Supper tayo. So, 1 Corinthians 11:23-26. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkaanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon
hanggang sa kanyang muling pagparito. So let's partake na of the elements of the Lord's Supper. Sige po, let's remain standing. Tayo po iaawit na ng ating hymn response. Our hymn will be Man of Sorrows. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.